Tahimik ang simbahan. Ang liwanag mula sa bintanang salamin ay tumama sa puting belo ko. Kumikislap kasabay ng pagpatak ng luha sa aking pisngi. Sa harap ng altar, dapat ay ito na ang araw na pinakamasaya sa buhay ko. Pero sa gitna ng mga ngiti, may mga salitang sumugat ng tahimik. Anak lang siya ng driver. Mabagal, parang tumigil ang oras. Ang mga mata ng mga bisita ay dahan-dahang lumingon, may ilan nang ngumiti ng pilit, ang iba'y nag-iwas ng tingin. Sa dulo ng bulwagan, nakita ko si Tatay Lando, nakasuot ng barong na siya mismo ang nagplantsa, maingat niyang pinupunasan ng pawis sa noo. Hindi niya alam na siya ang pinagtatawanan, parang may kumurot sa dibdib ko. Ang mga kamay kong nanginginig ay dahan-dahang humawak sa belo. At sa pagitan ng tibok ng puso ko at ng katahimikan ng buong simbahan, inalis ko ito. Isang tunog ng paghikbi ang narinig sa likod ko. Lumapit ako sa harap, hakbang-hakbang, habang ang mga tingin ng tao ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ko. Hinawakan ko ang magaspang na kamay ni tatay. Ang kamay na bumuhat sa akin mula pagkabata. Ang kamay na nagmaneho ng jeep tuwing gabi para lang makapagtapos ako sa kolehiyo. Sa mikropono, mahina, pero malinaw ang tinig ko. Hindi ako ikahihiya ng tatay ko. Isang sandali lang iyon, pero tila huminto ang lahat. Ang ilaw ng altar ay kumislap, at ang hangin ay dumaan sa gitna namin. Sa unang pagkakataon, hindi ako bride, ako ay anak. At iyon ang pinakabanal na seremonya ng buhay ko. Sa isang maliit na baryo sa Bulacan, sa gilid ng kalsadang laging maalikabok tuwing tag-init, nakatayo ang bahay naming gawa sa kahoy at pawid. Hindi ito malaki, pero tuwing umuuwi ako galing paaralan, amoy ulam at tawanan ang sumasalubong sa akin. Ang mga pader na payak ay saksi sa bawat halakhak at dasal ng isang pamilyang walang marangyang buhay, ngunit may pusong busog sa pag-ibig. Si Nanay Elena, palaging may nakasukbit na apron at may ngiti kahit pagod. At si Tatay Lando, ang lalaking nagmulat sa akin kung ano ang ibig sabihin ng sakripisyo. Driver siya ng jeep na biyaheng Caloocan hanggang monumento. Araw-araw niyang hinaharap ang alikabok, traffic, at ingay ng syudad. Ngunit pag-uwi niya sa gabi, bit-bit niya lagi ang ngiti at ang ulam na paborito ko. Minsan adobong tuyo, minsan ginisang munggo. Madalas kong marinig ang halakhakan nilang mag-asawa habang nag-aayos ng hapag. Sa gitna ng liwanag ng gasera, nagkukwento si tatay ng mga pasaherong nakasabay niya. Isang batang umiiyak dahil naiwanan ng bag. Isang matandang nagbayad gamit ang barya H&A may butas. At si nanay naman ay tatawa, sasabihin, ang buhay Lando, parang jeep din. Puno ng sakay, minsan mabigat, minsan magaan, pero laging umaandar basta marunong kang magdasal. Sa sulok ng maliit naming mesa, ako'y nakikinig, humahawak sa notebook ko. At doon ko unang natutunan, hindi kailangan ng malaking bahay para maramdaman ang kasaganaan. Ang totoong yaman ay nasa tinig ng dalawang taong marunong tumawa kahit pagod, marunong magmahal kahit kapos. Isang gabi, habang nagkukumpuni si tatay ng sirang gulong ng jeep sa labas, lumapit ako at nagtanong, Tay, hindi po ba kayo napapagod? Tumingin siya sa akin, pawisan at pagod, pero nakangiti. Napapagod, oo. Pero kapag may anak kang naghihintay sa iyo sa bahay, parang may gasolina ulit ang puso mo. At mula noon, tuwing naririnig ko ang tunog ng jeep niyang paparating, alam kong kahit gaano kahirap ang biyahe niya, may uuwian siyang tahanan. Isang bahay na walang luho, ngunit puno ng pagmamahal. Mabilis lumipas ang mga taon. Ang tawanan sa bahay ay unti-unting napalitan ng mga pag-ubo ni nanay. Noong una, inisip naming karaniwang sipon lang iyon. Pagod lang ako, sabi niya, habang pilit pa ring naghahalo ng ginataang mais sa maliit naming kalan. Pero habang tumatagal, ang dating mainit niyang tinig ay naging paos at ang mga kamay niyang dating maliksi
ay nanginig na parang dahong hinahampas ng hangin. Madalas ko siyang mahuli na nakaupo sa labas, nakatingin sa papalubog na araw, tila may iniisip na malayo. At si Tatay Lando, na dati masigla at palabiro, ay naging tahimik. Isang gabi, habang ako'y nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng gasera, narinig ko ang mahinang tinig ni Tatay mula sa silid, basag at puno ng takot. Dok, gaano pa po siya katagal? Hindi ko pa alam noon, pero ang mga salitang iyon ay simula na pala ng dulo. Ilang linggo ang lumipas, si nanay ay tuluyan ng isinugod sa ospital. Hindi ko makakalimutan ang amoy ng antiseptic, ang puting kurtina, at ang malamig na kamay niyang hinawakan ko. Ngumiti pa siya sa akin, mahina pero totoo. Anak, kapag wala na ako, alagaan mo ang tatay mo. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa hirap. Hindi ako nakasagot, nanginginig lang ang labi ko habang pinipigil ang hikbi. Si tatay naman ay nakatayo sa sulok, mahigpit ang kapit sa rosaryo, pero hindi makatingin. Pagkalipas ng ilang araw, natulog si nanay, hindi na nagising. Tahimik, marahan, parang bulaklak na kusa na lang nalaglag sa lupa. Ang bahay naming dati puno ng ingay ng palengke at halakhakan ay naging simbahan ng katahimikan. Sa gabi, naririnig ko pa rin ang tinig ni tatay sa labas ng bahay. Mahina, pabulong, salamat, la, salamat. Isang linggo matapos ang libing, habang nag-aayos siya ng jeep, nilapitan ko siya at mahina kong sinabi, Tay, hindi na po ako mag-aaral. Tutulong na lang po ako magtrabaho. Ngunit agad niya akong tiningnan at sa unang beses, nakita kong nagalit siya. Huwag mong sabihin, yan ulit Clarice. Nangako ako sa nanay mo. Kahit magbenta pa ako ng jeep na to, makakapagtapos ka. Tapos ay huminga siya ng malalim, pinunasan ang langis sa kamay at inilagay ito sa balikat ko. Ang pag-aaral mo ang tanging paraan para hindi masayang ang buhay ng nanay mo. Pangako ko yon. At doon, sa ilalim ng lampara ng kalsadang kumukurap, nagsimula ang bagong yugto ng buhay naming mag-ama. Isang buhay ng sakripisyo, pananampalataya, at ng pangakong kailanman ay hindi niya binali. Mula nang mawala si nanay, parang mas naging tahimik ang mga gabi namin ni tatay. Ang mga plato sa hapagkainan ay kumakaluglang sa bawat kutsarang dumadampi. At ang tawa na dati umaalingaw-ngaw sa bahay ay napalitan ng malalim na buntong hininga. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, gigising na si Tatay Lando. Aayusin niya ang jeep, tatanggalin ang alikabok sa upuan, i-check ang gulong, at hahaplusin ng basang trapo ang manibela na parang kamay ng isang lumang kaibigan. Ako naman ay madalas sumilip sa bintana. Nakikita ko siyang kumakaway bago umalis. Dala ang baon kong dasal sa bawat biyahe niya. Minsan, sa hapon, sinusundo ko siya sa terminal. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada. Pagod, nangingitim ang braso sa araw. Pero pag nakita ko, bigla siyang ngumingiti. Oh, nandito na ang prinsesa ng jeep. May halakhak sa mga mata niya, pero sa ilalim noon, may pagod na hindi niya ipinapakita. Habang kumakain kami ng pansit canton sa plastik na plato sa gilid ng terminal, hinaplos niya ang buhok ko. Alam mo, anak, pag sumuko ako, anong mangyayari sa'yo? Kaya kahit anong bigat, hindi pwedeng huminto. Tumingin ako sa kanya. Sa likod ng bawat ngiti, may isang lalaking lumalaban sa tahimik na digmaan. Isang ama na ginagawang gasolina ang pagmamahal para patuloy na umandar. Sa gabi, habang nag-aaral ako sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, maririnig ko ang sipol ni tatay sa labas. Isang tunog ng pagod na kaluluwa na pinipilit maging masaya. Minsan, maririnig ko siyang mahina na lang ang boses. Minsan, maririnig ko siyang mahina na lang ang boses. Humihimig ng isang lumang kundiman. Hindi ko kilala ang pamagat, ngunit ang diwa nito'y tungkol sa pusong nananatiling may pag-asa kahit salat. At doon, tumutulo ang luha ko habang sinusulat ko sa notebook.
Balang araw, babawi ako kay tatay. Kahit magaspang ang gabi, kahit mahaba ang biyahe ng jeep, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na nagiging gabay naming mag-ama. Sa bawat trapiko at ulan, sa bawat pawis at dasal, bawat kilometro ng biyahe ni tatay ay isang hakbang papalapit sa pangarap ko. At sa bawat gabi sa terminal, natutunan kong hindi lahat ng bayani ay may kapa. Ang iba, may hawak lang na manibela at pusong marunong magmahal ng tahimik. Lumipas ang ilang taon at sa bawat araw ng pagod ni tatay, ako na may patuloy na nagsumikap. Sa bawat pahina ng libro, sa bawat gabi ng walang tulog, naroon lagi sa isip ko ang larawan niya. Nakaupo sa gilid ng jeep, nakapikit sandali, pero muling bumabangon para makapaghanap buhay. Dumating ang araw na matagal naming pinangarap. Nakatanggap ako ng sulat. Tinanggap ako sa isang accounting firm sa Maynila. Sa unang pagkakataon, nakita ko si tatay na, napaiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi sa tuwa. Sabi ko sa'yo, anak, may gantimpala ang hindi sumusuko. Mabilis lumipas ang mga araw. Ang unang sahod ko ay maliit lang, pero sa kamay kong nanginginig, parang hawak ko ang bunga ng lahat ng sakripisyo namin. At alam ko na kung saan ko ito unang ilalaan. Lumabas ako ng trabaho isang gabi, dala ang maliit na paper bag. Nang umuwi ako sa aming inuupahang kwarto, nadatnan ko si tatay sa labas. Nag-aayos ng lumang gulong ng jeep na halos hindi na umaandar. Pawisan siya at may itim ng grasa sa pisngi. Ngumiti ako. Tay, sabi ko, may regalo po ako. Tumingin siya, nagulat. Binuksan ko ang paper bag at dahan-dahan kong inilabas ang isang puting barong. Pinili ko ng buong puso, gamit ang unang sahod ko. Tahimik lang siyang nakatingin, tapos marahang hinaplos ang tela. Ang magaspang niyang mga daliri ay dahan-dahang dumulas sa lambot ng barong, para bang hinahawakan niya ang isang pangarap. Para saan to, anak? Tanong niya. Ngumiti ako, halos di makapagsalita. Para sa araw na hindi na kailangan magmaneho si tatay. Para sa araw na ako naman ang magdadala. Tahimik siya sandali. Tapos ngumiti siya. Yung ngiti na matagal ko nang hindi nakikita, yung ngiting may luha sa gilid ng mata. Salamat anak. Hindi mo alam kung gaano kalaking biyaya ang makita kong ganito ka ngayon. Kinabukasan, sinuot niya ang barong kahit walang espesyal na okasyon. Nagwalis siya sa labas, nagluto ng kape, naglakad papunta sa simbahan. Parang may selebrasyon na siya lang ang nakakaalam. At nang umuwi ako galing trabaho, nadatnan ko siyang nakaupo. Nag-aabang sa akin, suot pa rin ang barong. Anak, sabi niya, sa tuwing isusuot ko to, parang kasama ko si nanay mo. Tumulo ang luha ko, hindi ko na napigilan. Doon ko napagtanto, ang pinakamagandang gantimpala sa mundo ay hindi material, kundi ang makitang ngumiti muli ang taong nagtiis ng lahat para sa'yo. Sa gabing yon, habang nakaupo kami sa labas, pinapanood ang mga ilaw ng kalsada, narinig ko siyang mahina pero buo ang tinig. Ngayon, anak, pwede na akong magpahinga ng kaunti, pero hindi pa tapos ang biyahe natin. At totoo yon, ang biyahe naming mag-ama ay malayo pa. Pero sa unang beses, pareho kaming may ngiti sa mukha, dala ng isang simpleng barong at isang pangakong tinupad. Pagkatapos ng ilang taon ng pagod at dasal, parang unti-unti nang nagiging magaan ang mundo. May trabaho na ako, may maliit na inuupahan kaming kwarto ni tatay, at sa bawat sweldo, nakikita ko sa mukha niya ang tahimik na saya ng isang ama na nakahinga kahit sandali. Isang tanghali sa opisina, dumating ang bagong sales manager, si Rico. Matangkad, maayos, manamit, at may ngiting kayang patahimikin kahit ang pinakamaingay na silid. Hindi ko siya agad pinansin. Sanay akong umiwas sa mga taong masyadong kumpiyansa sa sarili. Pero si Rico, iba. Hindi siya nang aabala, nakikinig siya, marunong makiramdam. Isang gabi,
Habang nag-overtime kami, bigla niyang inalok ako ng kape. Ang dami mong inaasikaso, baka nakakalimutan mo ng magpahinga. Ngumiti ako, bahagyang nahiya. Sanay na po. Pag tumigil ako, baka di ko na kayanin. Pareho pala tayo, sabi niya. Lagi ring nagmamaneho ang tatay ko noon. Kaya marahil naintindihan ko kung bakit ka ganon. Sa unang pagkakataon, may nakinig, hindi lang sa mga salita ko, kundi sa pagitan ng mga ito. Sa bawat pag-uusap namin, unti-unti akong nakaramdam ng gaan, ng kakaibang payapa. Minsan, sinundo niya ako sa terminal kung saan naghihintay si tatay. Maingat siyang lumapit at may paggalang na bumati. Magandang gabi po, Mang Lando. Ngumiti si tatay, parang natuwa. Magandang gabi rin, iho. Ingatan mo ang anak ko, ha? Opo, sagot ni Rico at may sinseridad sa boses niya na hindi ko malilimutan. Mula noon, madalas na niya akong ihatid pa uwi. Hindi mamahalin ang mga lugar na pinupuntahan namin, karinderya sa tabi ng kalsada o simpleng pag-upo sa parkeng may ilaw ng poste. Doon kami nagkakwentuhan tungkol sa mga pangarap. Gusto kong makatayo ng sariling negosyo, sabi niya. Ako naman, sagot ko. Gusto kong maibalik kay tatay lahat ng hirap niya. Kung ganon, ngumiti siya. Pareho tayong lumalaban para sa pamilya. Sa mga gabing iyon, pakiramdam ko parang bumabalik ang kulay sa mundo. Muli akong natutong ngumiti. Hindi bilang anak na may mabigat na responsibilidad, kundi bilang babae na marunong ding umibig. Ngunit sa bawat kasiyahan, may mga tunog na mahina pero nagbabadya ng bagyo. Sa pagitan ng tawanan, may mga katahimikang hindi ko pa nauunawaan. Sa mga mata ni Rico, may bahid ng lungkot na hindi niya masabi. At hindi ko alam noon, ang mga matang iyon, ang mga salitang tila puno ng pag-unawa, ay magdadala sa akin sa pinakamalalim na sakit ng aking buhay. Ang araw ng kasal ko kay Rico ay parang isang pangarap na matagal kong pinag-ipunan ng luha at dasal. Ang simbahan ay nababalutan ng mga puting bulaklak at gintong kurtina. Sa labas, ang hangin ay may halong halimuyak ng sampagita at ng kakaibang kapayapaan. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang simpleng puting belo na binili ko sa lumang tindahan sa Quiapo. Habang inaayos ko ang sarili ko, pumasok si Tatay Lando. Suot niya ang barong na ibinigay ko noon. Maingat niyang nilabhan, pinlansya, at ngayon suot niya na parang karangalan. Ngumiti siya, bahagyang nangingilid ang luha sa mata. Ang ganda-ganda mo, anak, sabi niya. Para kang nanay mo noong araw ng kasal namin. Hindi ko mapigilan ang pagyakap sa kanya. Sa amoy ng sabon sa barong niya, naramdaman ko ang amoy ng tahanan ng mga taong lumaban kahit walang armas, kundi pagmamahal. Pagdating namin sa simbahan, naroon ang pamilya ni Rico, nakapormal, magagara at mababango. Ang mga mukha nila ay parang mga larawang walang bahid ng pagod. Nang lumapit si tatay sa kanila, magalang siyang, Bumati, magandang umaga po. Ako po si Lando, tatay ni Clarice. Ngumiti lang ang ilan, pero may isang tingin na tumagos. Malamig, mapanukat. Hindi ko iyon pinansin. Inisip kong siguro kabahan lang ako. Tumugtog ang organ. Ang mga pintuan ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Ang mga bisita ay napalingon. Lahat ng mata sa akin. Ngunit habang naglalakad ako sa gitna ng aisle, narinig ko ang mga bulungan, mahina pero malinaw. Anak ng driver? Sayang, maganda pa naman. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Tiningnan ko si tatay, nakatayo siya sa tabi. Pilit pa ring nakangiti, pero ang mga mata niya, may bahid ng hiya na hindi dapat sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi ko na narinig ang musika. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang bulaklak na hawak ko, unti-unting nanginginig sa kamay ko. Nang marating ko ang altar, tinanggap ako ni Rico, ngunit ramdam ko ang tensyon. Ang mga kamay niyang dati laging mainit ay malamig ngayon.
Sa gilid ng mata ko, nakita kong may mga bisita pang nagbubulungan. At sa harap ng lahat, ang ina ni Rico ay ngumiti. Yung ngiting mabait sa labas, pero may kutsilyong nakatago sa loob. Kahit simpleng babae ka lang, Clarice, sabi niya sa mikropono nang batiin kami. Salamat at pinili mong maging bahagi ng pamilya namin. Palakpakan ng mga tao. Ngunit sa gitna ng palakpak, narinig kong muling bumulong ang isa. Ang tatay niya yata yung driver na nakaparada sa labas. At doon parang tumigil ang oras. Ang mga ngiti ay naging anino. Ang musika ay naging katahimikan. Sa gitna ng kasiyahan, may isang pusong unti-unting nadudurog. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagmamahal na hindi pinahalagahan ng mundong marunong humusga. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nagsimula nang mabasag ang pangarap kong perpektong kasal. At bago pa man matapos ang seremonya, sa puso ko, may isang tanong na hindi ko na napigilan. Hanggang saan ko kayang manahimik kapag ang dignidad ng ama ko ang kanilang inaapakan? Pagkatapos ng seremonya, lumipat ang lahat sa bulwagan ng pagtitipon, puno ng ilaw, ng halakhakan, ng mga basong nagkakabungguan sa saya. Pero sa loob ko, may katahimikang hindi maipaliwanag. Ang mga bulaklak sa mesa ay magaganda, ang musika ay malambing, ngunit ang puso ko ay parang nilalamig. Nasa gitna ng hapag si Tatay Lando, suot pa rin ang barong na ako mismo ang pumili. Nakangiti siya, pero paminsan-minsan pinaglalaruan niya ang tinidor sa plato. Tahimik, nag-aalangan. Lumapit ako at mahigpit kong hinawakan ang balikat niya. Tay, ayos lang po kayo? Ngumiti siya, pilit pero totoo. Ayos lang anak, basta masaya ka. Hindi ko alam kung bakit nangingilid ang luha sa mata ko sa isang sandaling dapat masaya. Maya-maya, tumayo ang biyenan kong babae, si Aling Alma, hawak ang mikropono. Ang tinig niya ay magiliw, ngunit bawat salita ay parang tinik na tinatakpan ng bulaklak. Ngayong gabi, sabi niya, gusto kong pasalamatan si Clarice, isang simpleng babae, pinalaki ng isang masipag na ama. Kahit medyo kapos sa buhay, ay piniling mahalin ang anak ko. Palakpakan, ngunit bawat palakpak ay parang sampal sa hangin. Nakangiti siya, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat titik ng salitang kapos. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makaakyat sa ganitong pamilya, dagdag pa niya, habang inaayos ang perlas sa leeg. Kaya sana, Clarice, ipagmalaki mong naging bahagi ka ng tahanan namin. Muli, palakpakan. Pero sa mesa namin, walang makatingin kay tatay. Ang kanin sa plato niya ay nanlalamig, hindi niya na rin halos hinahawakan ng tinidor. Sa kabilang mesa, may narinig akong tawa, mahina pero malinaw. Ang tatay pala niya yung driver na madalas sa terminal sa Maynila. Sayang, ang ganda pa naman ng anak. Parang huminto ang oras, tumigil ang musika sa pandinig ko, at ang mga ilaw ay biglang naging mapurol. Tumingin ako kay tatay, nakayuko siya, mahigpit na hawak ang baso, pinipigil ang sarili. Ang mga mata niya ay tila humihingi ng tawad na hindi naman niya kailangang hingin. Lumapit ako at mahina kong sinabi, Tay, tara na po, uuwi na tayo. Ngunit umiling siya. Huwag anak, masisira ang araw mo. Isang iglap, nakita kong pinahid niya ang luha bago ngumiti muli. Yung ngiti ng isang ama na nagtatago ng sugat para hindi masaktan ang anak. At doon ko naramdaman, ang hiya ay parang apoy. Hindi mo kailangang hawakan para masunog. Sapat na ang makita mong inuukit ito sa balat ng taong mahal mo. Habang pinapanood kong muling nagsayawan ang mga bisita, nasa gitna ako ng magarang bulwagan, ngunit para akong nasa gitna ng ulan. Walang tunog, walang kulay, tanging tibok ng puso ko lang ang naririnig ko. At sa bawat pintig nito, unti-unting umuusbong ang tanong na magiging simula ng lahat. Paano kung sa pangalan ng pag-ibig, kailangan kong ipagkanulo ang taong nagmahal sa akin ng totoo? Tahimik ang sumunod na mga minuto.
Ang halakhakan sa paligid ay parang dumaan lang sa hangin, hindi na tumama sa pandinig ko. Ang mga ilaw ng chandeliers ay kumikislap, ngunit sa loob ko, parang nagdidilim ang buong silid. Nakaupo si Tatay Lando, nakayuko, pinaglalaroan ang basong may natirang kaunting tubig. Nakita ko ang pag-igting ng panga niya, ang mga daliri niyang Han? Ginginig, hindi dahil sa galit, kundi sa pilit na pagpipigil. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang insultong narinig ko o ang katahimikan ng ama kong marunong magparaya. Lumapit sa akin si Rico, mahina ang boses. Love, wag mo nang pansinin. Alam mo naman si Mama, minsan masyado lang siyang totoo. Totoo? Parang may bumagsak na salamin sa dibdib ko. Ang mga salitang iyon, simple pero matalim. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang distansiya sa pagitan namin. Isang agwat na hindi kayang punan ng kasal o singsing. Tumingin ako kay tatay. Ang kanyang mukha, pagod pero mahinahon. Ang mga matay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Ang uri ng pagmamahal na hindi kailanman humingi ng kapalit. At doon ko napagtanto. Hindi ako maaring manatili sa mesa kung saan kinakahiya ang taong nagpalaki sa akin. Tumayo ako. Dahan-dahan kong hinawakan ang belo ko. Sa bawat paghinga, ramdam kong bumibigat ito, parang kumot ng kasinungalingan na ayaw ko nang isuot. Hinubad ko ito. Ang puting tela ay dahan-dahang bumagsak sa sahig, sumayaw sa hangin bago tuluyang lumapat sa pagitan namin ni Rico. Isang tunog lang, at napatingin ang lahat. Tahimik ang buong bulwagan. Walang musika, walang tawa. Tanging paghinga ko at ang pagpatak ng luha sa sahig ang narinig ko. Lumapit ako kay tatay. Hinawakan ko ang kamay niyang magaspang, ang parehong kamay na dati nag-aabot ng tinapay tuwing umaga, ang kamay na marunong magtulak ng jeep pero hindi marunong manakit ng puso. Huminga ako ng malalim at sa mikropono, sa gitna ng mga mata at ng mga bibig na handang humusga, sinabi ko, hindi ako ikahihiya ng tatay ko. Tahimik, walang nagsalita. Ang bawat tao ay nakatitig sa akin, ngunit wala nang takot sa dibdib ko. Kung ito ang halaga ng pagpasok sa pamilyang ito, ang ituring na mababa ang taong nagpalaki sa akin, mas pipiliin kong manatiling anak kaysa maging asawa. Narinig ko ang mahina kong hikbi, pero buo ang boses ko. Lumapit si tatay, pinisil ang kamay ko. Anak, bulong niya, huwag mo na akong ipagtanggol, ayos lang ako. Umiling ako. Hindi po, tay. Dapat marinig nila na ang taong may dangal ay hindi kailangang magmakaawa para tanggapin. Ang bawat salita ay parang apoy na bumalot sa lamig ng silid. Ngunit sa apoy na iyon, may liwanag din. Liwanag ng isang anak na pumiling maging tapat sa puso, hindi sa anyo ng mundo. Hinila ko si tatay patayo. Tahimik kaming naglakad papunta sa labas ng bulwagan. Ang mga bisita'y napayuko, ang musika'y biglang tumigil, at ang bawat hakbang namin ay parang tinig ng dignidad na bumabalik. Paglabas namin, sinalubong kami ng hangin. Malamig, ngunit malaya. Ang belo ko ay dinala ng hangin, tumilapon sa kalsada, habang ang kamay ni tatay ay mahigpit na nakakapit sa akin. Tay, sabi ko habang umiiyak, salamat po. Hindi ako kailanman magsisisi na anak ninyo ako. Ngumiti siya, marahan, may luha sa mata. At ako, anak ka, hindi kailanman magsisisi na ikaw ang ipinaglaban ko. Sa likod namin naiwan ang mga ilaw, musika at kasinungalingan. Sa harap namin, ang gabi, ang kalayaan, at ang dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong pangalan. Sa bawat hakbang namin palabas ng bulwagan, naririnig ko ang mga yabag na dahan-dahang humina sa likod namin. Ang mga bisita ay tahimik, tanging mga hikbi at bulungan na lang ang naiwan. Ang sahig na marmol na kanina ay saksi ng kasiyahan, ngayon ay parang nagpaalam din sa amin. Paglabas namin sa pintuan ng simbahan, sinalubong kami ng malamig na hangin ng hapon. Ang langit ay kulay abo, parang nakikiramay.
Hinawakan ko pa rin ang kamay ni Tatay Lando, mahigpit, matatag, at puno ng init na hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng marangyang bulwagan. Sa labas, may ilang bisitang lumapit, nag-aalangan. Ang iba'y nag-aalok ng ngiti ng awa, ang iba'y iwas tingin, natatakot marahuyo ng katotohanang ayaw nilang makita. Tahimik lang si tatay, walang reklamo, walang salita. Pero sa mga mata niya, naroon ang lahat. Ang bigat ng taon ng sakripisyo, ang sakit ng pagkahiya, at ang karangalan ng isang ama na, sa kabila ng lahat, ay nanatiling marangal. Lumapit siya sa akin, mahina pero matatag ang boses. Anak, alam kong masakit, pero ginawa mo ang tama. Hindi ko na napigilan ng luha. Yumakap ako sa kanya, mahigpit, parang ayaw ko ng bitiwan. Sa likod namin, naririnig ko ang mga kampana ng simbahan, tunog na dati ay masigla, pero ngayon ay tila panalangin ng kalayaan. Tay, pulong ko, natatakot po ako. Umiti siya, marahan, tinapik ang balikat ko. Lahat ng tapang, anak, nagsisimula sa takot, pero hindi lahat ng takot nagtatapos sa pagtalikod. Ang ginawa mo, yan ang tunay na lakas. Tumingala ako, at sa kabila ng ulap, may maliit na sinag ng araw na sumilip. Tila ipinapaalala ng langit na kahit madilim, may liwanag pa ring matatagpuan sa katapatan. Habang naglalakad kami papunta sa daan, napansin ko ang isang batang babae na Nakasilip sa bintana ng katedral. Nakangiti siya sa amin, hawak ang maliit na bulaklak mula sa kasal. Itinaas niya ito, parang simbolo ng paggalang. At sa ngiting iyon, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Na kahit hindi ako tinanggap ng ilan, may mga matang nakakita ng katotohanang simple, na ang anak na marunong tumindig para sa magulang ay anak na marunong magmahal ng totoo. Pagdating namin sa labas ng bakuran, huminto si tatay. Tumingin siya sa akin, tapos sa simbahan, at mahina niyang sabi, "Hindi ito pagtatapos anak, ito ang panibagong biyahe." At sa sandaling iyon, parang bumalik ang tibok ng mundo. Ang puso ko, bagaman sugatan, ay tumitibok muli, hindi sa hiya, kundi sa tapang. Lumakad kami palayo, magkahawak ang kamay, ang hangin ay dumaan sa aming mga mukha, dala ang amoy ng ulan at kalayaan. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang pintig ng puso ko, mahina pero malinaw. Hindi ako talunan, ako'y anak at ako'y malaya. Paglabas namin ng simbahan, bumuhos ang ulan. Hindi malakas, kundi yung uri ng ambon na parang luha ng langit. Walang payong, walang direksyon, basta naglakad lang kami ni Tatay Lando, magkahawak pa rin ng kamay. Ang mga bulaklak sa labas ay unti-unting nalalanta, pero sa bawat patak ng ulan, parang nililinis din ang lahat ng pait. Huminto kami sa ilalim ng lumang punong akasya sa gilid ng kalsada. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng ulan at paghinga namin ang naririnig. Nakatingin si tatay sa malayo, sa simbahan na iniwan namin, sa buhay na tinanggihan namin, pero sa mga mata niya may liwanag ng kapayapaan. Dahan-dahan siyang naupo sa bangkito sa tabi ng kalsada. Ang barong na suot niya ay basang-basa na, dumikit sa balat, ngunit hindi niya inalintana. Kinuha ko ang panyo ko at pinunasan ang mukha niya. Ngumiti siya, mahina. Anak, hindi mo dapat ito ginawa para sa akin. Umiling ako, pinigil ang hikbi. Hindi po ito para sa inyo, tay. Ginawa ko ito para sa sarili ko, para sa ating dalawa. Kasi kung mananatili ako ron, araw-araw ko kayong makikitang nasasaktan. At yun ang hindi ko kakayanin. Tahimik lang siya. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa pagitan namin, ngunit hindi ito malamig. Sa halip, parang yakap ng langit. Malungkot, pero may pag-asa. Kinuha ni tatay ang kamay ko, hinaplos ng marahan. Ang magaspang niyang mga palad ay parang mapa ng lahat ng sakripisyong dinaanan niya. Alam mo anak, sabi niya, sa jeep maraming pasahero. May mga umaalis, may mga bumababa sa gitna ng biyahe. Pero sa dulo, ang mahalaga,
Hindi ka natakot magmaneho sa sarili mong daan. Hindi ako agad nakasagot. Tumingala ako. Ang langit ay madilim, pero sa gitna ng ulap, may bahagyang liwanag na sumisilip. Parang paalala na kahit matapos ang bagyo, may araw pa ring babalik. Tay, mahina kong sabi, paano kung hindi na ako mahal ni Rico? Paano kung ito na yung wakas? Ngumiti si tatay, tiningnan ako sa mata. Ang pag-ibig na kailangang ikahiya ang pinagmulan mo. Anak, hindi pag-ibig yon. At kung ito nga ang wakas, ibig sabihin, may simula pang mas tama. Umihip ang hangin, tinangay ang belo kong iniwan sa simbahan. Tumalon ito sa hangin, parang paru-parong natutong lumipad muli. Tumayo si tatay, hinawakan ang kamay ko. Halika na anak, umuwi na tayo. Hindi sa bahay na gawa sa bato, kundi sa tahanang alam nating may dangal. Habang naglalakad kami sa ilalim ng ulan, ang bawat patak ay parang musika, malamig sa balat pero mainit sa puso. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng langit na tila nakikinig, napagtanto ko na minsan, ang pinakamagandang araw ng buhay mo ay yung araw na pinili mong talikuran ng kasinungalingan para makasama ang taong totoo, ang taong tinawag mong tatay. Habang naglalakad kami ni Tatay Lando sa ilalim ng ulan, narinig ko ang pamilyar na tinig na tumatawag mula sa likod. Clarice, Clarice, sandali lang. Lumingon ako. Si Rico, basang-basa rin tumatakbo papunta sa amin, hawak ang coat niya na tila walang silbi sa lakas ng ulan. Nang magkalapit kami, sandaling tumigil ang oras. Ang paligid ay kumupas. Ang mga patak ng ulan ay parang mga alaala, dumadampi, ngunit hindi na kailanman maibabalik. Hingal na hingal siya. Ang mga mata niya, puno ng kalituhan, ng takot, at ng bagay na minsan ay tinawag kong pag-ibig. Clarice, sabi niya, halos nagmamakaawa. Pakinggan mo muna ako. Hindi ko alam na masasaktan ka ng ganyan. Hindi ko rin gustong masaktan si Mang Lando. Tahimik lang ako. Ang tinig ng ulan ang sumasagot para sa akin. Malamig, mabigat, totoo. Rico, mahina kong sabi. Hindi mo kailangang magsalita pa. Naiintindihan ko. Hindi, hindi mo naiintindihan. Tugon niya, nanginginig ang tinig. Mahal kita, Clarice. Pero sana na kaya kong labanan si Mama. Sana na kaya kong ipagtanggol ka. Tumingin ako sa kanya. Sa lalaking minsang pinaniwalaan kong magiging tahanan. At sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ko, kundi lungkot. Lungkot dahil alam kong totoo ang pagmamahal niya, pero mas totoo ang takot niyang mawala ang mundo na ginagalawan niya. Rico, bulong ko, ang pagmamahal na kailangang ipagtanggol laban sa hiya, hindi tumatagal. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi pinipili kung kanino siya matatag. Tumulo ang luha niya. Hindi ko alam kung ulan o Pagsisisi. Gusto niyang magsalita, pero wala nang salitang kayang magtama sa punit na nangyari. Sa tabi ko, tahimik lang si tatay, pinagmamasdan kami. Hindi siya sumingit, hindi siya nagalit, dahil alam niyang may mga laban na kailangang tahimik lang na wakasan. Lumapit ako kay Rico. Marahang hinawakan ang kamay niyang nanginginig. Salamat, sabi ko. Dahil tinuruan mo akong makita kung anong uri ng pagmamahal ang hindi ko kailangang tanggapin. Ngumiti ako, hindi ngiti ng galit, kundi ngiti ng isang babaeng natutong bumitaw ng may dignidad. Binitiwan ko ang kamay niya at habang umuurong ako pabalik sa tabi ni tatay, ramdam ko ang bigat ng bawat patak ng ulan. Tila tinatanggal nito ang huling bakas ng ilusyon sa pagitan namin. Paalam Rico, mahina akong sabi. Sana, balang araw, matutunan mo rin kung paano ipaglaban ang totoo. At sa huling pagkakataon, tumingin siya. Ang mga mata niya ay puno ng mga salitang hindi na kailanman masasabi. Lumakad kami ni tatay papalayo. Sa likod namin, naririnig ko ang mahina niyang hikbi hanggang sa tuluyang natabunan ng tunog ng ulan. Sa ilalim ng madilim na langit,
Wala na akong singsing sa daliri. Wala na rin akong belo sa ulo. Ngunit sa puso ko, may kapayapaang hindi ko kailanman natagpuan sa altar. Kinabukasan, matapos ang ulan ng gabi, tila nagising ang mundo sa katahimikan. Ang kalsada ay may bakas pa ng tubig. Ang mga dahon ng punong akasya, kung saan kami huminto kagabi, ay kumikislap sa sikat ng araw. Ang hangin ay sariwa, parang walang nangyari. Pero sa loob ko, may mga bahagi pa ring mabigat, sugatan, ngunit marahan ng natututong huminga muli. Umuwi kami ni Tatay Lando sa lumang bahay sa probinsya. Ang bahay na minsan ay iniwan namin para habulin ang pangarap sa syudad. Pagpasok namin, naamoy ko agad ang lumang kahoy, ang halimuyak ng lupa matapos ang ulan, at ang mga alaala ng kabataan ko, mga tawanan, halakhak, at ang tinig ni nanay sa kusina. Tahimik lang si tatay habang inaayos ang lumang bangko. Tinanggal niya ang barong na sinuot niya noong kasal. Maingat niya itong nilagay sa kahon at isinilid sa aparador. Parang inililibing niya hindi lang ang tela, kundi lahat ng sakit na nangyari kahapon. Tay, mahina kong sabi, paano po tayo magsisimula? Ngumiti siya, yung ngiti niyang marahan pero matatag. Katulad ng dati anak, magpapahinga muna tayo tapos gigising ulit. Walang masama sa pagbabalik kung dala mo ang karunungan ng mga pagkakamali. Habang sinasabi niya, yon, naramdaman kong bumabalik ang tibay sa dibdib ko. Ang mga pader ng bahay ay tila muling nagkaroon ng buhay. Ang araw na tumatama sa sahig ay parang pag-asa na tahimik na bumabalik. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng kape. Si tatay, gising na, nag-aayos ng lumang mesa sa harap ng bahay. May hawak siyang maliit na papel. Anak, sabi niya, may nakitang bakanteng pwesto sa bayan. Pwede nating simulan yung matagal mong gustong maliit na accounting office. Natawa ako, kahit may halong luha. Tay, wala pa tayong pera. Ngumiti siya, parang laging may sagot sa lahat. Meron tayong sipag, meron kang utak, meron tayong pangalan na hindi kailanman binili. Yun ang puhunan natin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang buhay ay parang jeep na matagal nang tumigil sa terminal. Kailangan mo lang muli itong paandarin, kahit marumi, kahit luma, basta't may direksyon at tapang. Gabi na nang muling tumahimik ang paligid. Umupo kami ni tatay sa labas, pinagmamasdan ng mga alitap-tap na naglalaro sa dilim. Tay, sabi ko, salamat po. Kasi kahit ilang beses akong mabigo, hindi niyo ako sinukuan. Ngumiti siya, tumingin sa langit. Ang tunay na ama, anak, hindi umaasa sa perpektong anak. Umaasa lang siyang lumaban ka ng marangal. At doon, sa ilalim ng bituin, habang ang hangin ng gabi ay dumadampi sa aming mukha, narinig kong bumalik ang tunog ng jeep sa di kalayuan. Parang simbolo ng bagong simula. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng biyahe. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako takot. Dahil alam kong kahit saan ako mapunta, may isang taong tatabi sa akin at sa bawat liko ng daan, may boses na maririnig kong nagsasabing, kaya mo yan anak, nandito lang si tatay. Ilang linggo ang lumipas. Sa gitna ng maliit na bayan, may lumang pwesto na dati ay karinderya. Ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng bagong buhay. Ang sahig ay may bakas pa ng lumang pintura. Ang bintana ay may bitak. At ang pintuan ay nangangailangan pa ng ilang pako. Ngunit sa mata namin ni Tatay Lando, iyon ay hindi lumang lugar, kundi panibagong simula. Nagtulong kami mula umaga hanggang gabi. Si tatay ang nagayos ng mga upuan. Ako naman, naglinis ng mga lumang papel, naglagay ng maliit na mesa, at isinulat sa pirasong kartulina, Lando and Clarice Accounting Services. Isang pangalan na simple pero puno ng alaala at dangal. Sa unang araw ng aming pagbubukas, walang pumasok na kliyente. Tahimik ang buong pwesto,
maliban sa mahinang tunog ng bentilador at sa mga yabag ni tatay sa labas. Naupo siya sa tabi ng pintuan, may hawak na basahan, nililinis ang karatula na para bang pinakamahalagang bagay sa mundo. Tay, sabi ko, baka wala talagang pupunta. Ngumiti siya, hindi sumuko. Wala pa lang ngayon anak, pero darating yan. Ang tiwala ng tao, parang jeep yan. Kailangan mo munang paandarin bago sumakay ang iba. At totoo nga, ilang araw ang lumipas, may isang tindera ng gulay ang pumasok. Pwede po bang tulungan niyo akong maglista ng mga kita ko? Ngumiti ako at iyon ang unang kliyente namin. Mula roon, unti-unting kumalat ang balita sa baryo na may mag-ama sa kanto na maaasahan, ang amay mabait, tahimik, laging nakangiti, ang anak, matalino, magalang at may pusong tumutulong. Dumami ang kliyente at sa bawat resibong aking inaayos, parang isa-isa kong binubura ang bawat bakas ng kahapon. Sa bawat ngiti ng taong lumalabas ng opisina namin, parang isa ring sugat ang gumagaling sa puso ko. Tuwing gabi, bago kami magsara, madalas kaming umupo ni tatay sa labas ng opisina. May hawak siyang kape, ako naman ay tahimik lang. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng bayan. Tay, sabi ko minsan, naisip ko, kung buhay pa si nanay, siguro proud siya sa atin. Ngumiti siya at tinignan ang langit. Hindi lang proud anak, siguradong nakangiti siya ngayon. Kasi kahit anong mangyari, pinili nating tumayo ng may dangal. Sa sandaling iyon, narinig ko ang ingay ng mga jeep na dumadaan sa kalsada. At sa bawat ugong ng makina, parang sinasabi ng mundo, ang biyahe namin ni tatay ay hindi nagtapos sa pagkatalo. Nagsimula ito sa pagpili ng karangalan kaysa hiya.